So hello no, dito kami ngayon sa isa sa mga ipinatayong housing projects dito sa Tibiao, Antique. So nandito kami ngayon at para mag-conduct ng marketing dito sa isang housing dito sa Tibiao, Antique. At ito nga no, bali first time kong umakyat dito kasi ipinagbabawal dati na umakyat dito yung mga hindi trabahador or nagtatrabaho dito sa housing during the construction nitong housing projects dito sa Tigis, Tibiao, Antique. So this is my first time. So ngayon lang ako dito nakapunta at nagkataon nga na sumama ako sa aming marketing assistant para mag-conduct ng marketing dito sa Tibiao. So yung isa nga sa tinarget namin na area is itong housing dito sa Tigis dito sa Tibiao, Antique. So bago nga no, at kami nga ay nag-ikot muna dito sa kanilang housing, tiningnan namin kung may mga tao na uwi na dito sa kanilang housing. So sad to say na almost walang tao na umuwi dito sa housing dito sa Tigis, Tibiao. At ang isa nga sa rason kung bakit walang umuwi dito is based sa aming investigation or nung nakipag-usap kami dito sa mga residente na nandito ngayon na umuwi is yung tubig. So isa sa rason kung bakit wala pang tao or kakaunti pa lang yung umuwi dito na mga residente na nandito sa Tibiao. At yun nga yung rason is yung tubig. So bali walang source ng tubig dito na pwedeng gamitin sa pang-araw-araw na katulad ng panglaba or pangligo or pang-araw-araw talaga na gamitin na tubig. At dahil nga wala ditong tubig, so kakaunti pa lang yung mga tao na umuwi dito sa kanilang housing. So napakaganda no ng kanilang housing dito. Kaso nga lang no, yun nga at wala nga ditong mga tao na umuwi. At ito nga no, sa aming pag-ikot may nakita kami ditong umuwi na mga residente dito. So bali sila pa lang yung mga tao na aming nakita nandito umuwi ngayon sa housing dito sa Tibiao. At dito nga kami ay tumigil at para mag-market. Alin din siya sa housing pag doon sa dalam na 50. Di ma'am, chance nyo ma'am para mag-dual kang motor kay para ato ang amon nga motor kay ma'am. Amo kaya ma'am, di ba ano, may mga uli at di siya ba? Di malay mo sa sunod kung may mag-uli siya nga duro. Tapos kung gusto ninyo kang extra income, ang amon nga kampanya ma'am nagatao kang 500 nga commission sa every successful nga referral. For example, ng bata ni ma'am, kung gusto mag-dual ka motor, so pwede mo tana imawan, tapos may 500 ikaw nga commission, basta marilisan naman tana. So after nga namin mag-market no, so hindi natin maiwasan na maitanong sa mga residente dito na umuwi kung kamusta naman sila, kung ano yung kanilang kinabubuhay at kung ano yung pinagkakaabalahan nila dito sa mga panahong ito na walang tubig. At sila lang yung umuwi dito sa housing dito sa Tigis, dito sa Tibiao. Pinaka-problema ninyo sa aming housing. Tubig. Tubig. Tapos, sa pagkaan may okay naman. Hindi na problema mo man niya kung Hindi, ano ba yung source of income rin siya ba ma'am? mag-negosyo ka dito. Wala naman sa nagabili kay gamay na tao. Gamay tao. Gamay tao, sino mo? Namin nga negosyo rin siya ma'am, kung may kilala ka mo. Doon tanura din siya ti tubig. Refilling station ka tubig. Or mga amo ka siya ma'am, kasi ang cut nyo sa dalam. Tapos kamo ang mabaligya. Tira mo yung palapira yung galon niya. Napirang galon kaya? 25. So 25. O kung kamo dito sa may refilling mabutal, tapos pa-deliver ninyo siya, malo ninyo ang nag-deliver nga siya sa ibang sak sa inyo, tag-20 lang. Tapos kamo ma-dispose na. At least may demand. Ganun. Tapos namin pag ilmang pamanegosyo, kamo dyan kang service kang motor.
Ay 50 pamasahe alin siya pag tuloy rapid lang. Oh. Sa sunod, kung magduro rin siya ang tao ron, syempre, mas ay sandaran. Saka dyan, hindi pa rin maramdaman yung kinanglan ng amo ka. Pero sa sunod, mga 1 year, 2 years, mamo ka na maduro. Siya ang tao ka, pa kung may tubig rin nga din yan. Kung may tubig din. So, amo yan yung unit, ma'am. Bakit yan mo? Ito ito yung unit. What is start? Pwede ka sunod? Ay, sulod. Sulod lang. So, ito guys, no, ito yung unit dito sa Tibiao. So, dito, para katulad lang dito sa may Kulasi, doon sa may Palingayan. So, yung sa Palingayan, meron din dito ginawa dati na partition. Yung pinagkaiba lang doon sa Palingayan is wala siyang kisame. Pero, kung i-compare natin doon, kaunti lang din yung kaunti lang din yung differential niya. Tapos yung tiles doon, maganda din yung tiles doon sa Palingayan. So dito, nakikita ko yung hindi pa lang tayo. So sa likod niya, so dito mabuksan. Tapos dito, ganito rin yung style ng lababo sa Esperanza ganito. Pero sa Palingayan kasi dito yung lababo. Ayan. Saka yung kisame, ayun ang sa hindi ko nasasabihin. So, yun na. Parehas sa akin naman yung design almost ng mga housing, magkasingahan lang din. Tapos, it comes sa structure, parehas lang din. Yung pinakaiba lang dito may tiles, tsaka kisame and partition. Pero kaso, tingnan mo yung kasama parang ano. So ito no, sa to say no, ito ay inaanay na. Yan, makikita nyo no. Hindi. So, ito kasi yung nangyayari kapag yung isang bahay inaalagaan. Ito pala yung plywood. So, hindi siya, tawag dyan, hardflex. Sa Palingayan kasi yung kinagandahan doon, kaya hindi siya inaanay. Hardflex yung kanyang partition, kaya hindi siya aanayin. Side pas bawal pantay. Tapos, ito hindi siya perfect pagkagawa. Pero depende yun sa kanila. Basta yun sa akin kasi, yung dati naming kontrata doon sa Palingayan, ito no, made of ano to steel din. So steel din siya, kaso lang yung kanilang ginamit dito is plywood na 1/4. 1/4. So medyo inaanay siya. Maganda sana kung hardflex yung ginamit nila. Tapos sa pintuan, doon sa Palingayan na maganda, dito kasi made of wood, doon sa Palingayan kasi is steel door. So yung steel door na yun is in order from China. Alam ko yun kasi doon ako dati. So ito guys, no, ito po yung housing ng Tibiao dito sa San Francisco Norte. Tara, ikutin natin. Tayo customer. Diba? Salamat ma'am. Ako ba niya mama? May balay ito Ay, balay na daw. Wala ka ni mga tao. Ilang tanga na sila mga So, ayan guys, no, yung problema dito, maraming bahay, walang tao. Kasi yung the main problem ng mga tao dito is tubig. So, wala sila ditong magagamit na tubig para sa kanila pang-araw-araw na gamit. So, yun yung kanilang problema. So, Mayor, problema tubig. tubig daw, Mayor, tubig. Sa ating gobyerno, so, sana mabigyan to ng action. Aba. Problema ng taga Tibiao. So, ito yung kanilang house. Ganda po. Nami yung itam na na. Nakawin talaga. As in, nasa video ka pa. Tapos, dito guys, no, may magandang bulaklak kami kita. Ay, wow. Mamaya na nakawin natin yan. Stig doon. Tsaka lang hingi tayo mamaya. Yan, mga ito ata yun. Yan, gata naman. Ibang tao? Hindi. Ano kinukuha mo, sir? Ano to? Bunga lang kukunin natin. Ito rin yung nakawin natin. Bawal mo.
kaya. Eh, manok tayo makikita na mamaya ito, kaya. Actually namin, dapat mag-google. Wala tao. So, tara na. Sorry, So, ayan guys, no. Kami ay pupunta doon sa Block 4. Sabi ni ma'am, may mga bahay pa daw doon sa Block 4 na marami daw doon tao. So, ngayong araw, no, dito kami sa Tibiao. Ito ang kanilang housing. At kami nga ay nag-conduct dito ng marketing. So, kasama ko yung marketing assistant namin, si Ma'am Mai. So, andun siya, may kinuha lang. Tapos pupunta kami doon sa Block 4. At ito nga pala yung likod ng kanilang housing. Kanina pinakita ko sa inyo yung loob at saka yung harapan. So yung likod ng kanilang housing, so ganito siya guys. So ganito ang likod ng housing dito sa Tibiao. So nasa labas yung CR. Ayan, yan yung CR. Tapos ganyan yung kanyang design. So dito, pwede nyo ditong sarhan kung gusto nyo. Yan dito. Kaso nga lang makukulong yun doon sa loob. So kaya ginawa nila na ganito para at least open at pwede kayong lumabas dito sa way na to papunta doon sa kabila. Tapos yung sa amin kasi doon sa sa Esperanza yung ginawa namin, kinlose namin yan. So nakasarado, nasa labas din yung CR. Pero iba yung design dun ng CR. So, naka-close siya doon. Tapos dito, naka-close. And then, ginawa namin dito, nakasarado din. Kasi nakaganito yung pader doon sa kabila. And then, ginawa namin itong dirty kitchen doon sa Esperanza. So, ganun din yung nangyayari doon sa housing ng Paningayan. Pero dito kasi sa Tibiao, so iba yung kanyang structural design. Kaya ganito yung kalabasan ng kanyang structure dito. So, ayan, at pupunta tayo dun sa Block 4. So, actually, dito sa Block 2, siguro Block 2 ito na site or site 2. Dito, kakaunti pa lang yung mga tao na nauwi. Gawa nga ng wala silang tubig. So, ayan no, tubig yung kanilang main problem dito sa housing dito sa Tibiao. Kaya sana no, mabigyan ito ng action or mabigyan ng programa ng ating pamahalaan dito sa Tibiao. Yung problem dito ni housing sa Tibiao. So actually maganda yung kanilang housing. Tahimik, hindi masyadong mainit. Kaso nga lang yung tubig yung kanilang problema. So ayun guys, pupunta tayo sa site 2. Doon sa unahan. So, bali ito ay site 1. Pupunta tayo ng site 2. At ayun nga, no. So, pupunta po tayo sa kanilang site 2 na housing project. Dito pa rin sa Tigis. So, bali itong area na to is sakop ito ng site 1. Tapos, yung site 2, as per the locals na umuwi dito is ongoing construction pa po yung kanilang site 2. So, bali wala pa doon na umuwi. Pero may mga nagtatrabaho doon na mga construction worker na pwede nating offeran ng ating product doon. So, ongoing kami at pupunta kami doon sa kanilang site 2. So, bago natin marating itong site 2 at kailangan pa nga natin dito umikot dito sa kanilang site 1. So, doon kami kanina galing sa Block 4. Ang target namin is pupunta kami ng site 2. So, bali ito yung kanilang main road papunta sa site 2. So, medyo malayo-layo itong site 1 papunta doon sa site 2. Kaya, kailangan talaga dito may service ka kapag nandito ka sa housing na uuwi dito sa Tigis. So, bukod sa malayo at napaka taas pa ng mga daanan, kaya dapat talaga may service ka na nandito
or kapag dito ka uuwi. At dito nga no, so maganda yung kanilang kalsada mula doon sa baba akyat dito sa taas. So bali ito guys yung kanilang site 2 area kung saan ongoing pa po yung construction dito sa kanilang site 2. So bali hindi pa natapos yung kanilang kalsada dito kasi ongoing pa nga yung construction. Kasi kapag ginawa nila yung kanilang kalsada, so panigurado na masisira pa rin kapag dinaanan ito ng mga malalaking sasakyan. So bali dito at hindi nga kami nakapasok, so bawal nga pumasok at kami nga ay bumalik at baka kami ay masita ng management dito. So protocol nila yon kaya hindi na kami pumasok. Pero itong kasama ko is nagpupumilit na kung pwede daw pumasok. So bumalik kami, pero after namin dito na bumalik, nag-decide po ako na hindi na po namin itutuloy yung pagpasok doon sa construction area or construction site nitong site 2. Kasi baka may mabangga pa kami or makabangga at baka may masagi pa kami dito at kami pa ay magbabayad. At saka bawal naman talagang pumasok dito kasi meron sila ditong guardhouse kung saan merong gate dito. At yun nga, so bawal talagang pumasok kapag ongoing yung construction kasi for the safety purposes din naman yun ng mga tao na pumapasok dito. So dito nga no, nag-decide na kami na bumalik at medyo tanghali na rin. At ito ay wala na kaming makikitang masyadong tao dito. So almost na mga tao dito is nagpapahinga na. So after namin dun sa taas no, dito na lang nag-take na lang kami ng video upang kami ay may i-upload sa aming vlog sa aming Facebook page kung saan dito namin yun tinry yung capacity or yung course nitong Marble 125 at para ipakita sa inyo na itong si Marble 125 ay pwedeng pang highway or pwede din pang bundok. So hanggang dito na lang po. See you next in my vlog.